Ang kwento ng isang dayuhang anak na babae na pinoprotektahan sa Pilipinas na hindi man lang pinayagan lumabas ng mag-isa sa loob ng 7 taon, na iniisip na ito ay ganap na kinakailangan upang protektahan siya mula sa krimen tulad ng baril at pagdukot. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagkwento siya tungkol sa mga gabi na walang takot kung paano nakakabalik ng ligtas ang mga kamay. Iniwan ang kanyang lupang tinubuan at malayo sa kanyang minamahal na ina, gayunpaman ang lugar na kanyang pinili. Tama ba ang kanyang pagpipilian? Ang kwento ng isang ina at anak na babae hanggang sa makamit nila ang tunay na kapayapaan ay magsisimula ngayon. Ang umaga sa Sao Paulo ay hindi nagsisimula sa huni ng mga ibon. Sa halip, ito ay ang malakas na tunog ng mga busina mula sa malayo, ang dagundong ng mga motorsiklo na dumadaan sa maalikabok na kalsada, at paminsan-minsan ay ang tuyong tunog ng putok ng baril. Sa loob ng 33 taon, si Sofia Rodriguez ay nagising sa gitna ng mga tunog na ito. Napagtanto niya na ang pinakakatakot ay ang masanay sa mga ito, at ito ay nang ipanganak ang kanyang anak na si Lucia. Isang silid na may sukat na humigit kumulang 8 tatami malaki para sa isang kwarto, na may mga rehas na bakal sa bintana ng ikalawang palapag ng apartment, ang bumubuo sa buong mundo ni na Sofia at Lucia. Sa dingding may mga bahaging nababalat na pintura, at ang mga tiles sa sahig ay may maliliit na lamat. Gayunpaman, bawat umaga ay maingat na nililinis ni Sofia ang sahig, inaayos ang mesa at pinapanatili ang kalinisan hanggat maaari. Gusto niyang ibigay sa kanyang anak ang lahat ng kanyang makakaya. Nang 5 taong gulang si Lucia, sinimulan niyang tanawin ang mga batang naglalaro sa parke mula sa bintana ng apartment. Sinasipa ang bola, gumagawa ng bundok sa sandpit at sumisigaw habang sumasabit sa duyan. Idinidikit ni Lucia ang kanyang noo sa rehas na bintana, tahimik na pinagmamasdan ang mga nangyayari. "Mama, gusto ko ring maglaro." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Sofia. Gusto niyang dalhin siya. Alam ni Sofia kung gaano kasanayan para sa isang bata ang maglaro sa labas kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa bayang ito, walang makakasiguro kung ano ang mangyayari sa sandaling mawala sa paningin ang bata. Ang mga kwento ng pagdukot ay hindi malayo sa kanilang mundo. Kamakailan lang narinig niya mula sa isang kapitbahay na muntik ng dukutin ng isang bata 3 bloke ang layo. "Hindi ngayon," sabi ni Sofia, at inilayo si Lucia sa bintana. Walang sinabi si Lucia. Tiningnan lang niya muli ang bintana. Mula sa araw na iyon, mas lumipas ang oras na nagmamasid si Lucia sa labas ng bintana. Hindi na siya nagreklamo ng pasalita, ngunit alam ng isang ina ang hinahanap ng kanyang titig. Gusto niyang tumakbo sa labas. Gusto niyang tumawa kasama ang mga kaibigan. Iyon lang ang kanyang pinipigilan, naisip ni Sofia mag-isa pagkatapos makatulog si Lucia sa gabi. Hindi dapat matapos ang pagkabata ng kanyang anak sa loob lamang ng bintana. Ang ideya ng kanyang anak na tumatakbo sa damuhan, nadapa, naliligo sa putik, ngunit tumatawa pa rin ang hindi niya kayang ibigay sa kanyang anak, ang mga sandaling iyon ay labis na nakasakit sa kanya. Ngunit hindi iyon kasalanan ni Sofia. Ito ay dahil lamang sa ganito ang lugar na ito. 7 taong gulang na si Lucia, ang kanyang malalaking bilog na mata na tulad ng sa kanyang ina, at ang kanyang ekspresyon na tila tumitingin sa malayo ay kahawig ng kanyang namatay na lola na si Ana. Hindi na mabilang kung ilang beses niyang naisip na hayaan siyang maglaro sa labas kasama ang mga kapitbahay. Bawat araw, si Sofia ay nakahawak sa kamay ni Lucia papunta at mula sa paaralan. Kahit sa pagpunta sa supermarket o sa parke, patuloy niyang hinahawakan ang pulso ni Lucia. Sa loob ng 7 taon, hindi niya kailanman binitawan ang kamay na iyon. Ang trabaho bilang nurse ay nakakapagod, kapwa pisikal at mental. Sa umaga pagkatapos ng night shift, kaladkad niya ang kanyang pagod na katawan, ngunit dinadala pa rin si Lucia sa paaralan. Umalis si Carlos, ang kanyang asawa, ng 2 taong gulang pa lamang si Lucia. Isang umaga, bigla na lamang siyang nawala ng walang sapat na dahilan. Ang natira ay kaunting utang at malaking katahimikan. Walang tigil na nagtrabaho si Sofia. Hindi kalabisan na sabihin na nabuhay siya para lamang sa pagpapalaki ng kanyang anak. Sa gabi pagkatapos makatulog ni Lucia, minsan ay tumitingin si Sofia sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi sa likod ng mga rehas na bakal ay parehong nostalhik at nakakatakot. Sa malayo, humuhuni ang sirena ng ambulansya at naririnig ang sigaw ng isang tao. Paano kaya mabubuhay ang batang ito sa ganitong lugar? Sa tuwing naiisip niya iyon, sumisikip ang kanyang dibdib. Akala niya ay hindi magbabago ang kanilang pang-araw-araw na buhay at halos sumuko na siya.
Ngunit biglang nagbago ang kapalaran isang karaniwang Martes ng hapon. Nang araw na iyon, papunta si Sofia sa elementarya ni Lucia. Kalagkad ang kanyang pagod na katawan pagkatapos ng night shift. Naglalakad siya sa parehong daan tulad ng dati. Ito ay nangyari ng mga 100 metro mula sa paaralan. Isang putok ng barilang umalingaw-ngaw. 2, sinundan ng mga hiyawan at yabag na mga tao. Refleksibong yumuko si Sofia sa lupa at dumikit sa kalapit na pader. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis at ang kanyang paghinga ay bumabaw. Kinumpirma niya ang direksyon ng putok ng baril at ito ay malapit sa pangunahing gate ng paaralan. Pinipilit na panatilihin ang kanyang malay mula sa pagkalito, tumakbo si Sofia. Kahit anong mangyari, kailangan niyang puntahan si Lucia. Sa gate, may nakatayo na security guard na naghihigpit sa pagpasok ng mga magulang. Kahit sumigaw siya na may bata sa loob, umiling ang guwardiya, sinasabing mapanganib. Si Sofia ay nakatayo lamang sa labas ng gate. Pagkaraan ng 30 minuto, humupa ang sitwasyon. Walang nasaktan sa loob ng paaralan dahil nangyari ang pamamaril sa labas ng bakuran. Nang lumabas si Lucia kasama ang isang kawani, mahigpit na niyakap ni Sofia ang katawan ng kanyang anak. Mukhang hindi alam ni Lucia kung ano ang nangyari at sinabi lang niya, "Mama, masakit." Hindi niya kayang luwagan ang yakap. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay naging mainit at ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, habang humihilik si Lucia sa tabi niya, patuloy na nakatingin si Sofia sa kisame. "Aksidente lamang, naligtas kami ngayon." Ngunit paano bukas? Paano sa susunod na araw? Hindi pa kailanman pumasok ang takot sa pagkabuhay dito sa kanyang puso ng ganito kalalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya ng seryoso. Kailangan kong tumakas. Si Ana Rodriguez, ang lola ni Sofia, ay ipinanganak sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan pagkatapos ng digmaan sa panahon ng alon ng mga Pilipino na nangingibang bayan patungong Brazil, dumaong si Ana sa Sao Paulo noong siya ay nasa teenage years pa lamang. Mahirap ang buhay bilang isang imigrante sa isang lupain na may ibang wika at kultura. Masikap na nagtanim ng ugat si Ana, nagpalaki ng mga anak at pinrotektahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hanggang sa kanyang kamatayan, patuloy siyang nagkukwento tungkol sa kanyang sariling bayan. Ang sariwang hangin sa umaga, ang kalinisan ng ilog, ang pagiging magalang ng mga tao na nakakasalubong. Sa tuwing kinukuwentuhan niya ang batang si Sofia, tila laging nakatingin si Ana sa malayo. May kakaiba sa Pilipinas, hindi niya na mabilang kung ilang beses niya narinig ang mga salitang iyon. Hindi naintindihan ng batang si Sofia kung ano iyon. Namatay si Ana 1 taon pagkatapos ipanganak si Lucia. Ang mukha ng kanyang lola na natutulog sa kabaong ay payapa. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ay isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito ay may ilang kupas na litrato, isang maingat na nakatuping sulat at isang passbook ng bangko. Nakasulat sa sulat kamay ng lola ang mga salitang ito. Para kay Sofia, kung magiging mahirap ang buhay, bumalik ka sa Pilipinas. Tingnan mo ang bansang iyon para sa akin. Gamitin mo ang perang ito sa passbook. Hindi gaanong marami ang balanse na nakasulat sa passbook. Ngunit agad na nalaman ni Sofia sa pagtingin sa mga numero na ito ay ang halaga na unti-unting naipon ni Ana sa buong buhay niya. Noon, umiyak ng malalim si Sofia. Ngunit sa puntong iyon, hindi niya kailanman naisip na pumunta sa Pilipinas. Ilang araw pagkatapos ng gabing may putok ng baril, bumisita si Sofia sa isang Filipino Community Center. Ito ay isang lugar na dinala sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Narinig niya na bilang isang Filipino third generation o descendant ng Filipino migrant, may posibilidad siyang makakuha ng permanent resident visa upang makapagtrabaho sa Pilipinas. Ang mga kawani sa sentro ay mabait na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Ang mga nursing home sa Pilipinas ay aktibong tumatanggap ng mga kwalipikadong nurse mula sa ibang bansa. May mga kaso kung saan sinasagot ng pasilidad ang pamasahe at paunang gastusin sa paninirahan. At ang pagdating kasama ang mga bata ay pinahihintulutan din. Nang gabing iyon, umuwi si Sofia sa apartment at inilabas ang kahoy na kahon. Kinuha niya ang litrato ng kanyang lola at tinitigan ng matagal. "Dapat ba akong pumunta?" tanong niya ng malakas. Si Ana sa litrato ay ngumiti lamang ng tahimik. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Sofia ang kanyang ina na si Maria. "Naisip kong pumunta sa Pilipinas," sabi niya. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. "Sofia, nasa matinong pag-iisip ka ba?" Nanginginig ang boses ni Maria. Sumagot si Sofia, "Oo, nasa matinong pag-iisip ako kaya ako pupunta.
Ang mga proseso ay tumagal ng 3 buwan. Ang pag-a-apply para sa visa, ang panayam sa pasilidad, ang paglilipat ng paaralan ni Lucia, at ang pagpapawalang bisa ng list ng apartment, ginawa niyang mag-isa ang lahat at hindi siya nagdalawang isip. Sa tuwing nagdadalawang isip siya, naaalala niya ang tunog ng putok ng baril. Sa umaga ng kanilang pag-alis, sinundo ni Maria si Sofia sa Sao Paulo International Airport. Sa kanyang mga matang namumugto sa pag-iyak, niyakap niya ang kanyang anak. "Kung may mangyari, bumalik ka agad," sabi ni Maria. Tumango si Sofia. Nagpaalam si Lucia sa kanyang lola na hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari. Nang papunta na sila sa boarding gate, narinig ni Sofia ang boses ni Maria. "Batiin mo ang bansa ng iyong ina para sa akin." Hindi lumingon si Sofia. Ayaw niyang bumagsak sa pag-iyak. Nang simulan ng bumaba ang eroplano, idinikit ni Lucia ang kanyang noo sa bintana at tumingin sa labas. Ang tanawin sa ibaba ay medyo iba sa inaakala ni Sofia. Ang mga lupain ay berde at kayumanggi na may malinis na pagkakahiwalay ng mga taniman na sumusunod sa isa't isa. Ang mga kalsada ay tuwid, tila iginuhit ng isang ruler. "Ang ganda," bulong ni Lucia. Walang masagot si Sofia sa mga salitang iyon. Ang paglapag ng eroplano ay nagdulot ng pagyanig sa kanilang mga katawan at umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng eroplano. Ang matagal na paglipad ay nagbigay sa kanila ng mabigat na katawan at malabong isip. Gayunpaman, hindi maiiwasan ni Sofia ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng paliparan na makikita mula sa bintana ng eroplano na gumugulong sa taxiway ay malinis, tahimik at tila walang tensyon. Marahil ay mali ang sabihing walang tensyon. Sa mas tumpak, walang matinding presyon. Sa paliparan ng Sao Paulo, laging may matinding presyon sa hangin. Ang matatalas na tingin ng mga security guard, ang mga taong nagmamadali na may dalang bagahe, ang mga CCTV camera na nakakabit sa lahat ng dako. Ngunit dito, walang ganitong uri ng tensyon. Habang naglalakad patungo sa arrival lobby, patuloy na inoobserbahan ni Sofia ang kanyang paligid. Ang sahig ay nagliliwanag. Ito ay isang pinakintab na sahig na walang ni isang mantsa. Ang mga digital display ay maayos na nakalinya. At ang mga may kulay na araw ay walang pag-aalinlangang nagtuturo sa kanilang patutunguhan. "Ang tahimik," sabi ni Lucia sa tabi niya. "Oo, tahimik nga." Bagamat ito ay isang pasilidad na pinupuntahan ng napakaraming tao, ang pangkalahatang antas ng boses ay mababa. Walang naririnig na sigawan o malalakas na hiyawan. Sa immigration counter, ipinasa ni Sofia ang kanyang visa at mga dokumento. Maingat na sinuri ng immigration officer ang bawat dokumento, nagtanong ng ilang bagay, at pagkatapos ay inilagay ang selyo at ibinalik ang pasaporte. Hindi siya dominante o labis na magalang, kundi masinop at maingat sa pagganap ng kanyang tungkulin. Nang mag-exit procedure siya sa Sao Paulo Airport, ang opisyal ay tumugon ng basta-basta nang hindi man lang tumitingin sa mga dokumento. Walang masama doon, ngunit ang pagkakaiba sa kanyang nararanasan ngayon ay lumikha ng isang maliit na alon sa dibdib ni Sofia. Habang naghihintay sa baggage carousel, sunod-sunod na lumalabas ang mga maleta. Hindi sila tila bastang itinapon. Ang mga bagahe ay maayos na nakalinya sa carousel. Sa Sao Paulo, minsan nang nasira ang zipper ng kanyang maleta nang ibalik sa kanya. Walang malay na kinuha ni Sofia ang kanyang maleta at sinuri kung may gasgas. Walang gasgas. Sa sandaling dumaan sila sa automatikong pinto papunta sa arrival lobby, napatigil si Sofia. Ang mga sumusundo ay nakalinya sa likod ng salamin. Mga taong may dalang karatula, mga taong may dalang bulaklak, mga taong may hawak na smartphone. Dapat ay isang ordinaryong tanawin, ngunit may kakaiba. Walang nagtutulakan. Bawat isa ay nakatayo ng tahimik sa kanilang itinakdang lugar. Tila ang konsepto ng linya ay lubos na nakatanim sa buong espasyo. Ang sumundo sa kanila mula sa pasilidad ay si Fujiwara, ang lalaking direktor ng pasilidad, at ang kanyang babaeng subordinate na si Hana. May hawak silang karatula na nakasulat na Miss Rodriguez, at nang makita nila sina Sofia, malalim silang yumukod. Refleksibong yumukod din si Sofia, ngunit medyo nag-atubili siya dahil hindi niya alam kung anong anggulo ang tama. Sa isang mahinaong ekspresyon, sinabi ni Fujiwara, "Salamat sa mahabang paglalakbay," at iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang kanilang bagahe. Nag-atubili si Sofia, ngunit ngumiti siya at tahimik na kinuha ang hawakan ng maleta. Sumakay sila sa sasakyan ng pasilidad at nagsimulang bumili sa highway. Sa labas ng bintana, may isang tanawin na hindi pa niya nakita. Ang magkabilang gilid ng kalsada ay maayos.
at ang mga halaman ay nakatanim sa gitnang divider. Walang basura sa gilid ng kalsada. Hindi agad napansin ni Sofia ang katotohanang iyon. Nang mapansin niya, nagulat siya kung gaano ito kabisa. Sa Sao Paulo, palaging may nakakalat sa tabi ng mga pangunahing kalsada. Mga lata, plastic na bag, at kung minsan ay kahit mga labi ng kasangkapan. Ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay kaya hindi niya ito napansin. Si Fujiwara na nakaupo sa passenger seat ay nagsimulang magsalita sa isang mahinang boses. Ang pangkalahatang ideya ng pasilidad, paliwanag sa tirahan at schedule para sa mga susunod na araw. Tumango si Sofia habang ang kalahati ng kanyang atensyon ay nasa tanawin sa labas ng bintana. Habang papalapit sila sa lungsod, dumami ang mga gusali. Matataas na gusali at mabababang bahay ang magkakasama at maraming karatula. Ngunit saan man siya tumingin, walang graffiti. Ang mga dingding ay nanatiling kulay ng dingding at ang mga shutter ay nanatiling kulay ng shutter. Sa ilang bahagi ng Sao Paulo, mas bihira ang gusaling walang graffiti sa labas. Dumating sila sa apartment na inihanda ng pasilidad sa huling bahagi ng hapon. Ang 2 LDK 2 silid tulugan, isang sala, kainan at kusina na apartment ay maliit ngunit malinis at kumpleto sa kagamitan. May mga nakahilera na pinggan sa kusina at kahit mga pangunahing sangkap ng pagkain ay inilagay sa refrigerator. Tiningnan ni Sofia ang buong silid at nawalan ng imik. Ito ang kanilang bagong lugar. Isang pakiramdam ng hindi makapaniwala ang bumalot sa kanyang dibdib sa maraming layer. Nang umuwi sina Fujiwara, nagsimulang tumakbo at mag-explore si Lucia sa silid. Binuksan niya ang cabinet, sumilip sa labas ng bintana at inikot ang gripo sa kusina. Habang sinusundan ni Sofia si Lucia, sinuri niya ang mga detalye ng silid. Mayroong 2 kandado sa mga bintana at may kadena sa pinto. Ito lamang ay nagbigay sa kanya ng maliit na ginhawa sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nakahiga sa tabi ng kanyang anak sa maliit na kama, nakatingin si Sofia sa kisame. Kahit nakapikit, hindi siya makatulog. Pagod siya ngunit hindi pinakakawala ng kanyang katawan ang tensyon. Naaalala niya ang pakiramdam na ito. Sa Sao Paulo, ganito rin siya mula nang ipanganak si Lucia. Sa gitna ng gabi, nagigising siya ng paulit-ulit, kinukumpirma ang mukha ng kanyang anak at saka muling ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng 7 taon, ilan kayang gabi siya nakatulog ng mahimbing. Tahimik na bumangon si Sofia mula sa kama. Madilim ang silid ngunit may liwanag mula sa mga ilaw ng kalye na pumapasok mula sa labas ng bintana. Dapat ay malapit na sa hating gabi ngunit isang batang babae ang naglalakad mag-isa sa kalapit na kalsada. Gumagamit siya ng smartphone. Naglalakad ng dahan-dahan. Nang walang senyales ng pagsuri sa paligid o pagiging maingat. Hindi maiiwasan ni Sofia ang kanyang tingin sa figura. Sa bansang ito, ang isang babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi. Ang bagay na nauunawaan niya sa kanyang isip ay naroroon bilang isang katotohanan sa kanyang harapan. Unti-unting tumimo ang katotohanang iyon sa kanyang dibdib. Kinumpirma niya ang mukha ng kanyang anak. Payapa at regular ang kanyang paghinga. Ito ay ang kanyang karaniwang mukha. Ngunit ang kumpirmasyon sa gabing ito ay hindi mula sa takot, kundi mula sa pagmamahal. Sa sandaling napansin niya ang pagkakaiba. Isang luha ang bumaba mula sa mga mata ni Sofia. Pinigilan niya ang kanyang bibig upang hindi umiyak, nang malakas at umiyak lamang. Hindi siya natakot, hindi rin siya malungkot. Mayroon lamang isang bagay na bahagyang lumuwag. Isang bagay na pinipilit niya sa loob ng 7 taon. Kinabukasan at sa susunod na araw nagising pa rin si Sofia sa hating gabi. Hindi madali ang pagbabago ng ugali. Gayunpaman, sa tuwing susuriin niya, tahimik na natutulog si Lucia at ang labas ng bintana ay laging payapa. Unti-unti, natutunan ng katawan ni Sofia ang ritmo ng bayang ito. 2 linggo pagkatapos ng kanilang pagdating sa Pilipinas, isang umaga ng Sabado. Habang nagtutupi si Sofia ng labada, narinig niya ang boses ni Lucia mula sa kusina. "Mama, pwede ba akong uminom ng tubig?" Sa sandaling sasagutin niya, "Inumin mo ang tubig sa bote," agad siyang tumakbo sa kusina. Nakasaksak na ang bibig ni Lucia sa gripo at tapos na siyang uminom ng tubig. "Lucia, anong ginagawa mo?" Hindi niya sinasadyang mapalakas ang boses. Nagulat si Lucia at tumingala sa kanyang ina. "Kasi naubos ang tubig." "Huwag kang uminom ng tubig mula sa gripo, magkakasakit ka." Habang sinasabi niya iyon, napatigil ang kamay ni Sofia. Narito sila sa Pilipinas. Sa Sao Paulo, ang pag-inom ng tubig direkta mula sa gripo ay isang bagay na dapat iwasan.
Lalo na sa mga lugar na malapit sa mga mahihirap na komunidad, ang kalidad ng tubig ay madalas na hindi matatag at may panganib na sumakit ang tiyan at magkaroon ng diarrhea. Mula ng bata pa si Sofia, sinabihan siyang laging bumili o pakuluan ng tubig bago inumin. Kaya't bilang isang reflex na nakatanim sa kanyang katawan, sinubukan niyang pigilan si Lucia na uminom ng tubig mula sa gripo. Ngunit ang tubig dito ay maiinom. Bukod dito, napaka-secure nito na walang problema kung iinumin ng direkta. Ipinaliwanag ito sa kanya ni Fujiwara mula sa pasilidad. Nang dumating sila sa Pilipinas, alam niya ito sa kanyang isip, ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Yumuko si Sofia at tinapat ang kanyang mga mata kay Lucia. Patawad. Okay lang dito. Pwede kang uminom ng tubig mula sa gripo. Nagtatakang tiningnan siya ni Lucia. Bakit? Bakit ganito ang bansang ito? Hindi maipaliwanag ni Sofia nang maayos ang higit pa sa mga salitang iyon. Nang gabing iyon, tumayo si Sofia sa kusina at kinuha ang tubig mula sa gripo sa isang baso. Tinitigan niya ito ng matagal bago ilapit sa kanyang bibig. Transparent ito, malamig at bahagyang matamis. Wala itong kakaibang lasa, simpleng tubig lang ito. Ngunit ang kahulugan ng napakaligtas na simpleng tubig na ito ay sa kauna-unahang pagkakataon na unawaan ni Sofia sa loob ng 33 taon. Hindi na kailangan bumili ng tubig, hindi na kailangan pakuluan. Basta buksan ang gripo at maiinom na agad. Siguradong hindi may isip ng mga taong nabubuhay ng normal kung gaano ito kalaki. Ininom ni Sofia ang tubig sa baso. Bahagyang uminit ang kanyang mga mata. Nang masimulan niyang masanay sa buhay sa Pilipinas, nagpa siya si Sofia na maglakad-lakad sa kalapit na lugar. Natutulog na si Lucia at nakakandado ang pinto. 9:09 na ng gabi, ngunit ang residential area ay payapa at maliwanag na may mga ilaw ng kalye na pantay na nagliliwanag sa daan. Sa kanto, may nakalagay na vending machine. Ang maliwanag na vending machine ay nakatayo ng mag-isa sa pader na nakaharap sa kalsada. Ito ay ganap na nakalagay sa labas. Walang bubong o bakod. Huminto si Sofia sa harap nito at tinitigan ng matagal. Mayroon ding mga vending machine sa Sao Paulo. Ngunit ang mga ito ay laging nasa loob ng mga shopping mall o sa mga koridor ng mga pasilidad na may mga security guard. Kung ilalagay ito sa labas, ito ay masisira o mananakaw sa loob ng isang gabi. Ito ay isang pangkalahatang kaalaman na alam ng lahat kaya't hindi sila inilalagay sa labas. Ngunit dito, nakatayo lamang ito sa isang residential street nang walang bubong o bakod. Naglagay si Sofia ng barya at bumili ng mainit na tsaa. Hawak niya ang lata sa kanyang 2 kamay at nagsimulang maglakad. Kinabukasan ng umaga habang papunta sa trabaho, dumaan siya sa parehong kanto. Ang vending machine ay nakatayo sa parehong lugar, sa parehong anyo tulad ng gabing iyon. Hindi ito nasira. Ang mga produkto ay napunuan. Walang nagbago. Ito ay isang ordinaryong bagay. Ngunit para kay Sofia, hindi ito ordinaryo. Sa bansang ito, ang isang invisible na puwersa ang pumipigil sa mga tao na sirain o kumuha ng pag-aari ng iba. Hindi lamang batas kundi nakaugat ito sa kamalayan ng mga tao. Ang katotohanan iyon ay ipinahihiwatig ng isang vending machine. Hawak ni Sofia ang mainit na lata habang naglalakad. Halos 1 buwan na ang lumipas mula nang dumating sila sa Pilipinas. Nang araw na iyon, sinundo ni Sofia si Lucia at sumakay sila sa tren pauwi. Nang dumating sila sa apartment, biglang umiyak si Lucia sa pasukan. Agad na niyakap ni Sofia si Lucia. Anong nangyari? May problema ba? Humihikbi si Lucia at sinabing, naiwan ko si teddy bear sa tren. Ito ay isang stuffed animal. Isang luma at kupas na teddy bear na regalo ng kanyang lola na si Ana kay Lucia. Isa ito sa iilang alaala na matagal nang hawak ni Lucia. Bumigat ang dibdib ni Sofia. Ang mawalan ng isang bagay sa Brazil ay halos kapareho ng mawala ito magpakailanman. Hindi pa siya kailanman nakarinig ng kwento na naibalik ang isang bagahe na naiwan sa upuan ng tren. Maaaring hindi na maibalik ang stuffed toy na iyon. Ngunit hindi niya ito masabi kay Lucia. Naisip ni Sofia, kailangan niyang tawagan ang pasilidad at itanong kung paano magtanong sa istasyon. Kinalaunan, tinawagan niya si Fujiwara. Mahinahon na ipinaliwanag ni Fujiwara ang proseso para sa mga nawawalang bagay. Sinabi niya na posibleng matagpuan ito kung makikipag-ugnayan sila sa Lost and Found Center ng kumpanya ng tren. Hindi pa handa si Sofia na maniwala sa mga salitang iyon, malamang na hindi ito matatagpuan. Kung natagpuan man, may nakakuha na.
Sa ganitong pag-iisip, ipinakiusap niya kay Fujiwara na tawagan ito para sa kanya. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fujiwara, Miss Rodriguez. Natagpuan na po. Sa isang sandali, akala niya ay nagkamali siya ng dinig. Natagpuan po? Oo, kahapon ng gabi natagpuan ito ng staff ng paglilinis sa ilalim ng upuan at inihatid. Maaari ninyong kunin ito sa opisina ng istasyon bukas. Napatigil si Sofia, hawak ang telepono. Kinabukasan, dinala niya si Lucia sa opisina ng istasyon at maingat na sinuri ng kawani ang mga dokumento bago ibigay sa kanila ang stuffed toy na nasa isang plastic bag. Kinuha ni Lucia ito sa kanyang dalawang kamay at niyakap sa kanyang dibdib ng matagal. Sa daan pa uwi, hawak ni Lucia ang teddy bear sa kanyang braso. Naglalakad si Sofia sa tabi niya at nawalan siya ng sasabihin. Ang maibalik ang nawawalang bagay ay hindi aksidente. Ang taong nakatagpo nito ay naghatid, ang taong nakatanggap nito ay nag-ingat at ito ay ibinalik sa may-ari. Ang kadena na ito ay gumagana ng natural sa bansang ito. Isang estranghero ang maingat na naghatid ng kayamanan ng isang estranghero na bata. Ang katotohanang iyon ay tahimik ngunit malalim na nakaukit sa dibdib ni Sofia. Isang umaga, sa ikalawang buwan ng kanilang pagdating sa Pilipinas, nilagnat si Lucia. Sa lagnat na higit sa 38 degrees Celsius, tumindi ang tensyon sa katawan ni Sofia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magpapatingin sila sa doktor sa Pilipinas. Saan sila pupunta? Anong mga proseso ang kinakailangan? Magkano ang gastos? Wala siyang alam, kaya tinawagan niya si Fujiwara. Sinabi ni Fujiwara ang kalapit na pediatric clinic at ipinaliwanag kung paano gamitin ang health insurance. Dumating sila sa klinika 3 minuto pagkatapos ng pagbukas nito. Nagparehistro sila sa reception, kumuha ng insurance card at appointment card at dinala sila sa waiting room. Sa waiting room, tahimik na naghihintay ang ilang pares ng magulang at anak. May mga librong pambata sa estante at may maliliit na upuan at mesa sa sulok. Kahit pagod, nakatingin si Lucia sa mga libro. Naranasan na ni Sofia ang pagpapatingin sa pampublikong ospital sa Sao Paulo. Mahalaga na libre ang serbisyo, ngunit ang oras ng paghihintay ay karaniwang 4 o 5 oras. Hindi nakakaiba na pumila sa umaga at makapagpatingin lang sa hapon. Noong bata pa si Lucia, dinala niya ito sa pampublikong ospital dahil sa mataas na lagnat at 5 oras pagkatapos ng pagpaparehistro ay pinapasok sila sa consultation room. Naaalala niyang pag-upo sa matigas na upuan sa waiting room, hawak ang kanyang anak na may lagnat sa buong panahong iyon. Nang 30 minuto na ang nakalipas mula nang umupo sila sa waiting room, tinawag ng nurse ang pangalan ni Lucia. Nagulat si Sofia. 30 minuto lang at tinawag na sila. Pagpasok sa consultation room, isang doktora na may mahinahong ekspresyon ang naghihintay sa kanila. Tiningnan niya ang lalamunan ni Lucia, pinakinggan ang kanyang dibdib at nagtanong ng ilang bagay. Ang pagiging maingat at kalmado niya at ang pagpili ng mga salita upang hindi matakot si Lucia ay nakikita. Ang diagnosis ay pamamaga ng tonsil. Reseta para sa pampababa ng lagnat at antibiotics ang ibinigay. Nang makita ang halaga na ipinakita sa counter ng pagbabayad, muling sinuri ni Sofia ang mga numero. Ang halaga na kanyang babayaran gamit ang insurance ay 1,003 lamang ng kanyang inaakala. Ito na po ba ang lahat? Opo, kasama na po ang gamot sa halagang ito, sagot ng receptionist. Lumabas sila sa klinika, hawak ang kamay ni Lucia. Sa Sao Paulo, kung pupunta ka sa pribadong ospital, mabilis kang makakapagpatingin, ngunit mataas ang gastos at hindi ito kayang bilhin ni Sofia. Ang mga pampublikong ospital ay libre, ngunit kailangan ang lakas at pasensya upang maghintay ng maraming oras. Alinman ang pinili niya, kailangan niyang isakripisyo ang isang bagay. Ngunit dito, makakapagpatingin ka sa loob ng 30 minuto, ang gastos ay nasa makatotohanang saklaw. Kapag nagkasakit, kailangan lang dalhin. Iyon lamang. Kung gaano kalaki ang iyon lamang na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ni Lucia. Sinabi ni Lucia na masakit, kaya agad niyang niluwagan ang kanyang hawak at bumulong, patawad. Pinipigilan ang luha. Isang abiso mula sa elementarya ni Lucia ang dumating 3 buwan pagkatapos ng kanilang pagdating. Ito ay tungkol sa isang fire and earthquake drill na may maingat na nakasulat na petsa at lugar ng pagpupulong. Ipinakumpirma niya ang nilalaman kay Fujiwara na nagsabi na ito ay isang drill na nagpapanggap na may lindol. Tumango si Sofia habang inuulit ang mga salitang iyon sa kanyang isip.
isang drill na nagpapanggap na may lindol. Nang araw ng drill, hindi nakapunta si Sofia sa paaralan dahil sa trabaho. Nang umuwi si Lucia sa hapon, masaya niyang sinimulang ikwento ang nangyari sa araw na iyon. Kung paano sila nagtago sa ilalim ng mesa sa hudyat ng sipol ng guro, kung paano sila pumila sa courtyard na may suot na helmet, at kung paano tinawag ng guro ang masigla ang mga salita ni Lucia. Mayroon siyang parehong ekspresyon sa mukha, tulad ng kapag nagkukuwento siya tungkol sa field trip. Habang nakikinig si Sofia sa kwento, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib. Mayroon ding mga drill sa mga paaralan sa Brazil, ngunit hindi iyon para sa lindol, kundi para sa pamamaril. Saan magtatago kapag may pumasok na estranghero, anong ruta ang tatakbuhin, at hindi dapat kumilos hanggat walang utos ang guro. Regular ding ginagawa ang parehong drill sa paaralan na pinapasukan ni Lucia. Malamang na hindi lubos na naintindihan ng batang si Lucia ang kahulugan ng drill na iyon. Ngunit sa tuwing may drill, sumisikip ang dibdib ni Sofia. Pinagsasanay niya ang kanyang anak na tumakas mula sa mga baril. Mabigat ang katotohanan iyon. Ngunit ngayon, sa drill na kinukwento ni Lucia, walang baril, walang pagtakas, walang estranghero. Mayroon lamang ang kwento kung paano nila pinagsanay kasama ang guro kung paano protektahan ang kanilang sarili kapag lumindol ang lupa. Iyon lang iyon, ngunit namuo ang luha sa mga mata ni Sofia. Kung gaano kahalaga ang katotohanan iyon, walang baril sa paaralang ito. Nang gabing iyon, iginuhit ni Lucia ang kanyang sarili na nakasuot ng helmet. Iginihit niya ang kanyang guro at mga kaibigan sa tabi niya, at lahat sila ay tumatawa. Matagal na hawak ni Sofia ang drawing na iyon. Nang matapos ang tag-ulan, sa kauna-unahang pagkakataon, naglakad si Sofia mag-isa sa labas sa hating gabi. Nagsimula ito sa isang maliit na bagay. Pagkatapos matulog si Lucia, binuksan niya ang refrigerator at nakitang ubos na ang gatas. Kailangan niya ito para sa almusal kinabukasan, ngunit lagpas na ng 11:00 ng gabi. Nag-isip sandali si Sofia at lumabas, dala lamang ang kanyang pitaka. Paglabas ng apartment, tahimik na kumalat ang residential area sa gabi. Ang mga ilaw ng kalye ay nagliliwanag sa daan sa pare-parehong agwat at ang mga anino ay humaba sa kanyang paanan. Mula sa malayo, naririnig ang huni ng mga insekto. Kakaunti ang mga tao, ngunit hindi naman ganap na wala. Nakasalubong niya ang isang matandang babae na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Hindi sila nagkatinginan at tahimik silang nagkahiwalay. Mga 5 minutong lakad ang layo ng convenience store. Pagpasok niya sa tindahan, sinalubong siya ng maliwanag na ilaw at ng welcome. Kinuha niya ang gatas at bumili din ng isang mainit na inumin. Nagbayad siya sa counter at lumabas ng tindahan. Sa daan pauwi, huminto si Sofia. Nakatayo siya mag-isa sa residential area sa hating gabi. Hawak ang kanyang pitaka at isang shopping bag. Nakatayo mag-isa sa madilim na kalsada. Iyon lamang, ngunit may bumubuhos mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Sa Sao Paulo, hindi maiisip ang ganitong pagkilos. Ang hindi lumabas kapag gabi ay isang patakaran na sinunod ni Sofia upang mabuhay. Paulit-ulit din itong sinabi sa kanya ng kanyang ina na si Maria mula nang bata pa siya. Huwag lumabas kapag madilim, huwag maglakad mag-isa. Ang mga salitang iyon ay hindi banta o labis na proteksyon, kundi isang aral na batay sa realidad. Ngunit dito, kahit maglakad ang isang babae mag-isa sa hating gabi, walang nangyayari. Hindi na kailangan matakot, hindi na kailangan lumingon. Kung gaano normal ang makapaglakad sa gabi, makapamili at makauwi. Kumingala si Sofia sa langit. Masyadong maliwanag ang kalangitan ng gabi sa syudad para makita ang mga bituin, ngunit hindi niya maiwasang tumingala. Ano ang tawag sa kalayaang ito? Ang kalayaan na maglakad sa gabi. Ang kalayaan ng isang gabi na walang takot. Ang kalayaang hindi niya kailanman hawak sa loob ng 33 taon ay naririto ngayon. Hawak ang mainit na lata sa kanyang 2 kamay, dahan-dahang naglakad si Sofia pauwi sa apartment. 4 na buwan na ang lumipas mula nang dumating sila sa Pilipinas, isang maaraw na Huwebes. Nang umagang iyon, sinabi ni Sofia kay Lucia, "Mula ngayon, umuwi kang mag-isa." Nagulat sandali si Lucia, ngunit agad na tumango. Para sa isang 7 taong gulang na bata, marahil ay isang masayang pangyayari iyon. Ngunit sa dibdib ni Sofia, may ibang emosyon na bumubulwak. Tunay na nagbago ang kanyang shift sa trabaho at may mga araw na hindi niya masusundo si Lucia sa hapon. Ang paaralan ni Lucia ay 2 istasyon lamang mula sa pinakamalapit na istasyon, walang paglilipat at simple lang ang ruta.
Ang lahat ng mga bata sa kapitbahayan ay naglalakad mag-isa, papunta at mula sa paaralan. Sinabi rin ng kanyang guro na walang problema. Naiintindihan niya sa kanyang isip, ito ay isang ligtas na bansa. Dapat ay naunawaan na niya ito sa kanyang katawan sa loob ng 4 na buwan. Gayunpaman, pagkatapos ihatid ni Sofia si Lucia sa paaralan, habang naglalakad siya pabalik sa daan na pinanggalingan niya, sinubukan niyang pigilan ang boses sa kanyang dibdib. Talaga bang okay lang? Paano kung may mangyari? Ang bigat ng pagpapalakad ng mag-isa sa kanyang anak, na hindi niya kailanman binitawan ang kamay sa loob ng 7 taon, ay nagpabigat sa kanyang mga yapak. Kahit sa trabaho, tila nasa ibang lugar ang isip ni Sofia. Habang inaasikaso ang mga pasyente, bigla niyang naisip si Lucia. Nagtuturo kaya siya ngayon? Nakakain kaya siya ng tanghalian? Hindi kaya siya naliligaw pa uwi? Habang papalapit ang oras ng pagtatapos ng trabaho, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia. Kahit sa daan papunta sa apartment pagkatapos ng oras ng trabaho, mahigpit niyang hawak ang kanyang smartphone. 1 oras na ang lumipas mula nang matapos ang klase. Kung walang nangyari, dapat ay nakauwi na siya. Habang papalapit siya sa apartment, bumibilis ang kanyang lakad. Umakyat siya sa hagdan at tumayo sa harap ng pinto. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang susi. Sa sandaling buksan niya ang pinto, kinumpirma niya ang presensya sa loob ng silid. "Mama, welcome home!" Narinig niya ang boses ni Lucia mula sa sala. Nakaupo siya sa harap ng mesa, nakabuka ang kanyang homework. Naroroon lang siya, tila walang nangyari. Napatigil si Sofia sa harap ng pinto ng matagal. May pakiramdam na biglang nawala ang lakas sa kanyang katawan. Halos bumagsak ang kanyang mga tuhod kaya't humawak siya sa pader. Tumingala si Lucia, ikiniling ang kanyang ulo. Anong nangyari? Inalis ni Sofia ang kanyang sapatos at lumapit kay Lucia. At pagkatapos, niyakap niya ang kanyang anak. Sa biglaang iyon, nagtataka si Lucia at sinabing, "Mama, masakit." Iyon din ang sinabi niya sa Sao Paulo. Ngunit sa parehong mga salita, ngumiti si Sofia ngayon. Patawad, patawad. Walang lumabas na salita. Ang gumubulwak mula sa kanyang dibdib ay umapaw bago pa man maging salita. Habang pinapayagan si Sofia na yakapin siya, mahirap na tinapik-tapik ni Lucia ang kanyang likod. Umiiyak siya. Umiiyak ng walang tunog. Hindi ito mula sa takot o mula sa ginhawa. Sa mas tumpak, ito ay isang emosyon na walang pangalan. Tila magkasama ang dalawa. Sa loob ng 7 taon, hindi niya mabitawan ang kamay ng batang ito. Takot na takot siyang bitawan ito. Ngunit sa bansang ito, ang kanyang anak ay makauuwi ng mag-isa. Nang walang nangyari sa kanya, naghihintay siya na nakabuka ang kanyang homework. Ang katotohanan iyon ay sa kauna-unahang pagkakataon na tunay na umabot sa kanyang katawan ngayon. Ilang sandali, tahimik na nagtanong si Lucia. "Mama, masaya ka?" Hawak ni Sofia ang mukha ng kanyang anak sa kanyang 2 kamay at tiningnan ang kanyang mga mata. Tumango siya, na may ekspresyong tila umiiyak at tumatawa. "Masaya ako. Sobrang saya." Nag-isip sandali si Lucia at saka ngumiti. "Kung gayon, bukas, uuwi rin akong mag-isa." Ang mga salitang iyon ay malalim na nakaukit sa dibdib ni Sofia. "Bukas, makakauwi rin ako ng mag-isa." Sa bansang ito, normal lang iyon. Kung gaano kalaking kaligayahan na mailagay ang kanyang anak sa loob ng normal na iyon, sa araw na ito, nalaman ni Sofia sa buong katawan niya. 5 buwan nang lumipas mula nang dumating sila sa Pilipinas, isang payapa na Sabado ng hapon. Sinabi ni Lucia na gusto niyang pumunta sa parke dahil sa narinig niya mula sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Ang isang kaklase niya, si Sakura, ay naglalaro ng soccer sa kalapit na parke tuwing Sabado. "Inimbitahan ako na makipaglaro," sabi ni Lucia kay Sofia na may kumikinang na mga mata. Nag-isip sandali si Sofia at tumango. "Halika." Ang parke ay mga 3 minutong lakad mula sa apartment. May isang maliit na bukas na espasyo na may sandpit at duyan, at sa likod ay may malawak na damuhan. Dahil Sabado ng hapon, mayroon ng ilang mga batang naglalaro. Isang batang babae na kaklase ni Lucia, si Sakura, ang tumakbo at hinawakan ang kamay ni Lucia at dinala siya. Sa isang iglap na pasama si Lucia sa grupo ng mga bata. Umupo si Sofia sa bangko at pinanood ang nangyayari. Tumakbo ang mga bata sa damuhan, sumisigaw. Tumakbo rin si Lucia, hindi nagpahuli. Nadapa siya at gasgas ang kanyang tuhod, ngunit tumayo siyang tumatawa. Inabot ni Sakura ang kanyang kamay at tinulungan si Lucia na tumayo. Nagkatinginan silang dalawa at tumakbo muli. Pinanood lamang ni Sofia ang tanawin. Mayroon ding mga parke sa Sao Paulo.
Ngunit hindi kailanman pinayagan ni Sofia si Lucia na maglaro sa parke. Maaaring dukutin siya kung mawala sa paningin. Maaaring madamay siya sa gulo kung lalapit sa mga hindi kilalang bata. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon sila ng oras na nakaupo sa bangko sa parke, nanonood sa kanyang anak na tumatakbo. Malakas na tumawa si Lucia. May sinabi si Sakura. At tumatawa rin ang ibang mga bata. Tila walang hadlang sa wika. Para sa isang bata, ang ngiti ay marahil isang universal na wika. Mahinahon na pinagsama ni Sofia ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Naglalaro ang batang ito ngayon. Nang walang pag-aalala na dukutin, nang hindi kailangan ng kanyang ina na laging nakabantay. Nagtatakbuhan lang siya sa damuhan kasama ang kanyang mga kaibigan. Iyon lang, ngunit may bumubuhos mula sa kaibutura ng dibdib ni Sofia. Nais niyang bigyan ng ganitong uri ng oras ang kanyang anak. Gusto niyang mamuhay si Lucia ng pagkabata na malayang tumatakbo sa labas, tumatawa kasama ang mga kaibigan, nadadapa at muling bumabangon. Ngunit sa Sao Paulo, hindi ito natupad. Ang tanging magagawa ng isang ina ay ang patuloy na hawakan ng kanyang kamay. Ngunit ngayon, naroroon ang tanawin sa kanyang harapan. Lumingon si Lucia sa kanya at kumaway. Kumaway din si Sofia. Agad na tumakbo muli si Lucia. Ang kanyang likod ay kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. Nang simulan ng lumubog ang araw, nagsimulang umuwi ang mga bata. Sinasabi, paalam. Bumalik din si Lucia. Hawak ang kamay ni Sakura. May amoy ng lupa at damo sa buong katawan niya. At pulang-pula ang kanyang pisngi. Gayunpaman, ngumingiti siya ng buong kasiyahan. Ang saya, sabi ni Lucia. Pwede ba akong bumalik? Habang hinahaplos ni Sofia ang ulo ng kanyang anak, sumagot siya. Babalik tayo bawat linggo, di ba? Masayang tumango si Lucia. Sa daan pa uwi, habang hawak ang kamay ni Lucia, tumingala si Sofia sa langit. Ang kalangitan na kulay pula ay tahimik na kumalat. Ang langit ng Pilipinas na patuloy na kinukwento ng kanyang lola na si Ana sa loob ng 7 taon ay nasa itaas niya ngayon. At sa ilalim nito, ang kanyang anak ay naglaro sa kauna-unahang pagkakataon bilang isang simpleng bata. Kung gaano kalaki ang kahulugan ng iyon lamang, hindi niya masabi sa mga salita. Ang init lamang ng magkahawak na kamay ang nagsasabi ng lahat. Kinabukasan ng Sabado, tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Sakura na nakatayo. May suot siyang maliit na backpack sa halip na school bag at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Lucia, sabay tayong pumunta sa parke, sabi ni Sakura. Napatigil sandali si Sofia. Pumunta silang mag-isa? Ilang segundo bago na process ng kanyang isip ang kahulugan ng mga salitang iyon. Lumabas si Lucia sa likod ni Sofia na may kumikinang na mga mata. Mama, pwede ba akong pumunta? Ang lumabas sa bibig ni Sofia ay isang reaksyon, hindi ngayon. Mabilis na lumungkot ang mukha ni Lucia. Nagtataka rin ang ekspresyon ni Sakura. Bakit? Tanong ni Lucia. Hindi ba dapat kasama ka, Mama? Matagal na tinitigan ni Lucia si Sofia, ngunit kalaunan ay yumuko siya. Nang sabihin niya kay Sakura, patawad. Sa susunod na lang, isinara niya ang pinto. Pagbalik sa sala, nakaupo si Lucia sa sahig at walang sinabi. Nakapatong lang ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod at nakatingin sa sahig. Ang kanyang mukha sa gilid ay tila nakatingin sa malayo. Lucia? Tawag ni Sofia. Hindi tumingala si Lucia. Gusto kong pumunta kasama si Sakura at ang iba pa. Mahinang sagot niya. Ngunit bakit hindi pwede? Naghahanap si Sofia ng mga salita. Kasi mapanganib. Matagal na nanahimik si Lucia at pagkatapos ay tahimik na sinabi, hindi ba't hindi mapanganib dito? Ang iisang salitang iyon ay tumimo sa puso ni Sofia. Nawalan siya ng sasabihin. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Lucia, tinitigan ni Sofia ang labas ng bintana. Ang mga salita ni Lucia ay patuloy na umuulit sa kanyang isip. Hindi ba't hindi mapanganib dito? Ang kanyang 7 taong gulang na anak ay naiintindihan na ang kaligtasan ng bansang ito sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ngunit si Sofia mismo ay hindi pa rin makakawala sa takot noong nasa Brazil pa sila. 5 buwan na siya sa Pilipinas. Naglakad siya mag-isa sa gabi. Nakita niya ang kanyang anak na umuuwi ng mag-isa sa tren. Ang nawalang bagay ay naibalik. Sa kabila ng lahat ng karanasang iyon, hindi pa rin nawawala ang takot na nakakapit sa kaibuturan ng kanyang katawan. Napagtanto ni Sofia na ito ay kanyang problema. Hindi ito problema ng bansang ito, kundi problema ng kanyang puso. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Sofia si Lucia.
Makipag-ugnayan ka kay Sakura at pumunta kayong magkasama ngayon. Nagulat si Lucia at tumingala kay Sofia. Talaga? Okay lang? Oo, okay lang. Pwede kang pumunta ng mag-isa. Tiningnan sandali ni Lucia ang mukha ni Sofia at pagkatapos ay masayang ngumiti. Bago magtanghali, dumating si Sakura upang sunduin siya. May suot siyang backpack tulad ng kahapon. Nagsuot ng sapatos si Lucia at lumingon kay Sofia. Pupunta na po ako. Sige, mag-ingat ka. Ngumiti si Sofia at sinabi iyon. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto at ang mga yabag ay lumayo sa pasilyo. Tahimik ang silid. Nakatulala si Sofia sa sofa ng matagal. Unti-unting bumubulwak ang kaba mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Talaga bang okay lang? Paano kung may mangyari? Paano kung may magdala sa kanya sa kung saan? Ang mga alaala sa Sao Paulo ay bumubulwak tulad ng mga alon. Nang mapansin niya, nakatingin na siya sa labas ng bintana. Tinitigan niya lamang ang direksyon ng parke. Kinuha niya ang kanyang smartphone at tiningnan ang screen. 12:15 minuto. Dumami ang beses na tiningnan niya ang relo. 12:30, 1:00, 1:30. Paulit-ulit niyang kinuha ang kanyang smartphone at paulit-ulit niyang inilapag. Sinubukan niyang maghanda ng tanghalian, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Kahit nakaupo sa sofa, hindi siya mapakali. Tumayo siya at muling tumingin sa labas ng bintana. Walang kakaiba sa direksyon ng parke. Ang payapa na tanawin ng hapon ang nakakalat lamang. Lagpas 2:00, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa pasukan. Nandito na po ako! Narinig niya ang boses. Tumakbo si Sofia sa pasilyo. Si Lucia ay nakatayo doon, may amoy ng lupa at damo sa buong katawan niya at pulang-pula ang kanyang pisngi tulad ng nakaraang linggo. Si Sakura ay kumaway sa likod niya. Hanggang sa susunod na linggo, sabi ni Sakura at tumakbo pa uwi. Yumuko si Sofia at hinawakan ang mukha ni Lucia sa kanyang dalawang kamay. Sinuri niya kung may sugat o kung sira ang damit. Walang problema. Nakauwi siya ng ligtas tulad ng dati. Ang saya, sabi ni Lucia. Nakasabit kami sa duyan ni Sakura at naglaro rin kami ng taguan. Tumango si Sofia habang nakikinig sa kwento ng kanyang anak. Pinipigilan niya ang luha. Sa bansang ito, normal lang na ang isang bata ay maglaro sa parke kasama ang mga kaibigan at makauwi ng ligtas. Hindi na kailangan ng isang ina na magbantay sa labas ng bintana sa loob ng 2 oras, nakikipaglaban sa takot. Kailangan lang maghintay para sa kanyang pag-uwi. Iyon lang. Ngunit hindi pa rin sanay si Sofia sa iyon lamang. Marahil ay hindi maiiwasan na matagal bago siya masanay, dahil ang takot na nakatanim sa loob ng 7 taon ay hindi mawawala sa loob ng 5 buwan. Gayunpaman, umuwi si Lucia ngayon. Sa susunod na linggo at sa susunod pa, tiyak na makauuwi rin siya sa parehong paraan. Sa pagpapatuloy nito, darating din ang araw na mawawala ang takot ni Sofia. Dahil unti-unti, ngunit tiyak, gagawin ito ng bansang ito para sa kanya. Nang lumipas ang 6 na buwan ng pamumuhay sa Pilipinas, dumalas ang tawag ni Maria mula sa 1 beses sa 1 linggo, naging 2 o 3 beses sa 1 linggo. Laging pareho ang nilalaman ng kanyang mga tawag. Ayos ka ba? Mahirap ba ang trabaho? Sanay na ba si Lucia sa paaralan? At laging nagtatapos sa parehong mga salita? Bumalik ka na, Sofia. Nandito ang pamilya mo. Sa tuwing naririnig ni Sofia ang mga salitang iyon, kumikilos ang kanyang dibdib sa komplikadong paraan. Ang kalungkutan sa boses ng kanyang ina ay nararamdaman kahit sa telepono. Sa pag-iisip kung anong pakiramdam ng kanyang ina na ipinadala ang kanyang anak at apo sa isang malayo at kakaibang bansa, at kung paano niya ginugol ang bawat araw, sumisikip ang kanyang dibdib. Isang gabi, sa isang tawag mas mababa ang tono ng boses ni Maria kaysa dati. Kamakailan, madalas akong nagigising sa hating gabi, sabi niya sa mahinang boses. Pagkagising ko, tahimik ang bahay at walang tao, di ba? Nakakatakot iyon. Tumanda na ako. Naghanap si Sofia ng mga salita ngunit hindi siya makahanap ng angkop. Mama, okay lang. Nagreklamo lang ako. Pero gusto kong umuwi ka. Ito ang totoo. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Sofia ang labas ng bintana. Ang bayan sa gabi ay tahimik, tulad ng dati, ngunit nanatili sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ina. Sa pag-iisip ng kanyang ina na nag-iisa, na nagigising sa hating gabi, sumakit ang kanyang dibdib. Mula ng gabing iyon, isang maliit na katanungan ang namalagi sa puso ni Sofia. Talaga bang tama ang aking naging desisyon? Ang buhay sa Pilipinas ay, sa katunayan, higit pa sa kanyang inaakala. Araw-araw, masayang pumupunta si Lucia sa paaralan. Nagkakaroon ng mga kaibigan
at natututo ng Filipino. Makapaglakad sa gabi, makainom ng tubig mula sa gripo, at maibalik ang mga nawawalang bagay. Ang lahat ng ito ay totoo, hindi ito panaginip o ilusyon. Ngunit ang kanyang ina ay nag-iisa sa malayo. Sa Brazil, mayroon siyang mga kaibigang kasama niyang lumaki. Sa sementeryo, nakahimlay ang kanyang lola na si Ana. Matapos ang 6 na buwan, sinimulan niyang maramdaman ng unti-unti ang laki ng mga bagay na kanyang iniwan. Mayroon siyang nakuha, iyon ay totoo. Ngunit mayroon din siyang nawala, iyon ay totoo. Nang ilagay niya ang 2 iyon sa kanyang palad at ihambing, hindi pa rin masagot ni Sofia kung alin ang mas mabigat. Ang ugali na suriin ang mukha ni Lucia sa hating gabi ay patuloy pa rin. Habang nakikinig sa mahinahong paghilik ng kanyang anak, nakatingin si Sofia sa kisame. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nang hindi pa rin makakuha ng sagot sa tanong na, "Tama ba?" Isang umaga, nang hindi pa rin siya makakuha ng sagot, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa kanyang smartphone. Numero ito ng Sao Paulo. Pagkasagot niya, boses ng isang babae na kapitbahay ni Maria ang narinig niya, na ospital ang iyong ina. Na-confine siya sa ospital kagabi dahil sa pneumonia na lumala mula sa sipon. Sa ngayon, hindi ito malala, ngunit patuloy siyang may mataas na lagnat. Napatigil si Sofia, hawak ang telepono. Nag-blur ang kanyang isip. At tumagal ng ilang segundo bago siya makaisip ng susunod na gagawin. Nang mapansin niya, tinatawagan na niya ang pasilidad. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ni Fujiwara, "Pumunta na kayo agad." Nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya na tutulungan ng mga kawani ng pasilidad ang pag-aalaga kay Lucia. Nang gabing iyon, inayos ni Sofia ang isang emergency flight ticket. Ipinagkatiwala niya si Lucia sa mga kawani ng pasilidad at inimpake lamang ang mga kinakailangan sa kanyang bag. Napagpasyahan na lilipad siya patungong Brazil kinabukasan ng umaga. Bago umalis, hindi umiyak si Lucia. "Mama, tulungan mo si Lola." Ang mga salita ng kanyang 7 taong gulang na anak ay mas direkta kaysa sa inaakala niya. Mahigpit na niyakap ni Sofia si Lucia at nangako na babalik siya. Sa tren papuntang Narita Airport, nakatingin si Sofia sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na tanawin ay dumaraan. Ang maayos na tanawin ng lungsod, ang tren na tumatakbo sa oras, ang tahimik na loob ng tren. Ang lahat ng ito ay labis niyang minahal sa sandaling ito. Sa sandaling dumaong siya sa Sao Paulo International Airport, napatigil si Sofia. May basurang papel sa sahig ng terminal. May mantsa sa sulok ng dingding at isang fluorescent lamp sa kisame ang kumikislap ng bahagya. Malakas na nag-uusap ang mga dumarating na pasahero, bastos sa tinutulak ang mga cart at bawat isa ay nagmamadali. 4 na oras na ang lumipas mula nang lumipad sila mula sa Narita. Pagod ang kanyang katawan ngunit may ibang pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito nostalgia, ang salitang discrepancy ay mas angkop. Ito ang bayan na kinalakhan niya sa loob ng 33 taon, ngunit tila ito ay isang lugar na bago pa lamang niya napuntahan. O sa mas tumpak, ang 8 buwan na ginugol niya sa Pilipinas ang nagpabago sa paningin ni Sofia. Sumakay siya sa taxi at nagtungo sa ospital. Sa mga kalsada na makikita mula sa bintana, may mga nakatambak na basurang bag. Ang mga panlabas na dingding ng mga gusali ay may iba't ibang kulay ng graffiti at may mga nagbebenta na naglalakad sa pagitan ng mga naghihintay sa traffic light. Dati, pamilyar ang tanawin na ito. Ngunit ngayon, ang bawat isa ay tumatama sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Sofia ang kanyang tingin sa loob ng taxi at tahimik na bumuntong hininga. Nakatulog si Maria sa isang pribadong silid sa kama habang nakakabit ang intravenous drip. Hindi masama ang kanyang kutis. Nang matanggap niya ang tawag mula sa kapitbahay, naisip niya ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit ayon sa doktor, ang pneumonia ay mild at inaasahang makakalabas na siya sa loob ng ilang araw. Napaigting ang tuhod ni Sofia sa ginhawa. Ilang sandali, nagising si Maria at tiningnan ang mukha ni Sofia at sumimangot ang kanyang mga mata. "Dumating ka?" "Oo, nandito ako." Pagkatapos noon, nanahimik silang dalawa ng matagal. Habang nakakonfine si Maria sa ospital, naglakad si Sofia sa bayan ng Sao Paulo na matagal na niyang hindi napuntahan. Ang shopping street na kanyang kinalakhan, ang daan patungong parke, ang panaderya na madalas nilang puntahan ng kanyang lola na si Ana. Unti-unting nagpapantay ang tanawin sa kanyang alaala at ang tanawin na nasa kanyang harapan ngayon, mayroon ngang nostalgia. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang ibang pakiramdam.
Sa gabi pagka-uwi sa bahay ni Maria, humanap si Sofia ng bote ng tubig upang uminom sa kusina. Nakatayo siya sa harap ng gripo, ngunit hindi niya maabot ang kanyang kamay. Sa Pilipinas, natural lang ang galaw na iyon. Kapag namimili sa supermarket, nagkamali ang cashier ng sukli. Hindi ito marahil sinasadya, ngunit nangyayari ang mga ganoong bagay. Nang susubukan niyang maglakad sa labas sa gabi, napatigil ang kanyang mga paa sa pasukan. Kusang kumuha ng defensive stance ang kanyang katawan. Namimiss niya ang Pilipinas. Ang pakiramdam na iyon ay lumalakas sa bawat oras. Namimiss niya ang tren na dumarating sa oras. Namimiss niya ang tahimik na residential street sa gabi. Namimiss niya ang liwanag ng convenience store. At higit sa lahat, namimiss niya ang tanawin ni Lucia na umuuwi ng mag-isa. Nagulat si Sofia sa kanyang sarili. 8 buwan na siya sa Pilipinas. 8 buwan lang, ngunit ang lugar na iyon ay nakatanim na ng husto sa kanyang katawan. Sa hating gabi habang nakatingin sa kisame, naisip niya, gusto kong bumalik agad. Hindi niya mapigilan ang damdaming iyon. Nakauwi si Maria pagkalipas ng 5 araw mula nang dumating si Sofia. Nakabalik na ang kanyang kutis at bumalik na rin ang kanyang gana. Pagkadala niya kay Maria sa bahay, naghanda si Sofia ng pagkain sa kusina. Habang kumakain silang dalawa sa mesa, biglang sinabi ni Maria, "Mukhang gusto mong umuwi agad, no?" Napatigil si Sofia. Sinubukan niyang itanggi, ngunit hindi niya magawa. "Alam ko," patuloy ni Maria, "iba ang tingin ng iyong mga mata." Tiningnan ni Sofia ang mukha ng kanyang ina, ngumiti si Maria. Hindi siya naninisi, kundi tahimik lamang na nakatingin sa kanyang anak. Napakahusay ba talaga ng Pilipinas? Oo, agad siyang sumagot. Nagulat siya sa sarili niya kung gaano siya kadesidido. Nag-isip sandali si Maria at pagkatapos ay sinabi, "Kung gayon, gusto ko ring makita ang bansa na hindi nalimutan ng iyong ina hanggang sa kanyang kamatayan." Ang mga salitang iyon ay mainit na bumaba sa dibdib ni Sofia. Naroroon ang sagot sa kanyang tanong. Hindi niya alam kung tama ba o hindi ang kanyang desisyon. Ang damdaming ito ng matinding pagkamis sa Pilipinas ang sagot. Kung gaano kalalim ang nakaukit sa kanyang katawan sa loob ng 8 buwan, kung gayon, wala nang pag-aalinlangan na ang lugar na iyon ang kanyang lugar. Tumango si Sofia. "Halika mama, sama ka sa akin." Nang unang apakan ni Maria ang lupa ng Pilipinas 2 buwan pagkatapos ng kanyang paglabas sa ospital. Habang nag-iimpake siya sa Sao Paulo, paulit-ulit niyang ibinubulong, "Talaga bang pupunta ako?" Para sa kanyang ina, na hindi pa lumabas ng Brazil sa loob ng 51 taon, ito ay isang maliit na pakikipagsapalaran. Pagdating niya sa Narita Airport, Manila Airport, kung isasalin ng direkta, ngunit ang konteksto ay nagpapahiwatig ng isang airport sa Japan, kaya pananatilihin ang Narita sa literal na pagsasalin bago lumipat sa Pilipinas. Sa sandaling lumabas siya sa arrival lobby, napatigil si Maria. Ang tahimik, sabi niya. Ngumiti si Sofia. Parehong mga salita ang naramdaman niya 8 buwan na ang nakalipas. Tumakbo si Lucia at sumigaw ng lola. Habang niyakap si Maria. Mahigpit na niyakap ni Maria si Lucia at ipinikit ang kanyang mga mata ng matagal sa kanyang mukha. May pag-aalinlangan at pagkatapos ay kaunting pagtataka. Ang mga taong nasa paligid ay tahimik na dumadaan. Tila iniiwasan ang tatlong nagkakayakapan. Walang nagsisi, walang sumisigaw. Napansin na ito ni Maria. 2 linggo ang nakatakdang pananatili ni Maria. Sa unang ilang araw, dinala ni Sofia si Maria upang maglakad-lakad sa kapitbahayan, ang supermarket, ang parke, ang paligid ng istasyon. Gusto niyang ipakita ang mismong pang-araw-araw na buhay ni Sofia, hindi ang mga espesyal na lugar. Pagpasok sa supermarket, napatigil si Maria sa harap ng display section ng matagal. Maayos na nakahilera ang mga gulay. Ang bawat isa ay nakaharap sa parehong direksyon. At ang mga price tag ay nakatayo sa madaling basahin na posisyon. Walang nakitang sirang gulay. "Ang linis lahat," sabi ni Maria. "Normal ba ito?" Tumango si Sofia. Nang maghintay sila ng tren sa platform ng istasyon, tiningnan ni Maria ang timetable. Pagkaraan, dumating ang tren ayon sa timetable. At mahinang nagbigay ng hiyaw si Maria. Talaga bang dumarating ito sa oras? Sa loob ng tren, patuloy na inoobserbahan ni Maria ang kanyang paligid. Tahimik na nakaupo ang mga pasahero, tumitingin sa kanilang mga smartphone o nakapikit ang kanilang mga mata. Walang malakas na nag-uusap o sumisingit. Mahina na bumulong si Maria sa tainga ni Sofia, bakit ang tahimik nilang lahat? Nag-isip sandali si Sofia at pagkatapos ay sumagot.
Marahil ay dahil iniisip nila ang ibang tao. Isang gabi, habang naglalakad si Maria sa daan malapit sa apartment, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante sa elementarya na umuuwi. Hawak-hawak ang kanilang mga school bag. Tumatawa sila, naglalakad ng walang hawak na kamay. Matagal na sinundan ni Maria ang kanilang mga figura. Talaga bang umuuwi mag-isa ang mga bata? Oo, walang kasama. Ang galing na bansa ng Pilipinas. Walang sinabi si Maria. Patuloy lamang siyang nakatingin sa grupo ng mga estudyante sa elementarya. Tahimik na pinanood ni Sofia ang iba't ibang emosyon na lumalabas at nawawala sa kanyang mukha sa gilid. Nang gabing iyon ang ika-10 araw ng kanilang pananatili, pagkatapos ng hapunan, biglang nagsalita si Maria. Ang iyong ina, diba? Sabi ni Maria. Hanggang sa kanyang kamatayan, palagi siyang nagkukuwento tungkol sa Pilipinas. Tumango si Sofia, narinig niya ang mga kwento ng kanyang lola na si Ana tungkol sa Pilipinas nang paulit-ulit mula ng bata pa siya. Palagi kong inakala na nostalgia lang iyon, patuloy ni Maria. Kasi normal lang na mismo ang lugar na pinanganakan ka, ngunit hindi pala ganon, no? Tiningnan ni Sofia ang mukha ni Maria. Hindi pala ganon? Dahan-dahang pinili ni Maria ang kanyang mga salita. Ang iyong ina ng iyong ina ay namimiss ang kapayapaan. Nandito ang kapayapaan, tulad ng hangin, nasa lahat ng dako. Ang mga salitang iyon ay malalim na bumaba sa dibdib ni Sofia. Ang kapayapaan ay tulad ng hangin, nasa lahat ng dako. Isang tao na nawala nito ay nagkaroon ng nostalgia sa loob ng 50 taon. Ang Pilipinas na patuloy na kinukwento ng kanyang lola na si Ana ay hindi tungkol sa tanawin o pagkain. Ito ang hangin na ito. Ang tren na dumarating sa oras ang maibalik ang nawalang bagay. Ang makapaglakad ng mag-isa ang isang bata, ang lahat ay nagmumula sa iisang ugat. Ang invisible na hangin na tinatawag na kapayapaan na pumupuno sa lipunang ito. Hindi ito kailanman nalimutan ni Ana hanggang sa kanyang kamatayan. Naramdaman ni Sofia na uminit ang kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang mga salita sa sulat na iniwan ng kanyang lola ay umalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan ngayon. Bumalik ka sa Pilipinas. May kakaiba sa bansang iyon. Ang kakaiba na iyon ay naunawaan na niya ngayon. Sa umaga ng kanyang pag-alis, inilagay ni Maria ang kanyang maleta sa pasukan at mahigpit na niyakap si Lucia. Babalik ako, sabi ni Maria. Pangako, sabi ni Lucia at iniabot ang kanyang maliit na daliri. Isinabit ni Maria ang kanyang maliit na daliri sa kanyang daliri at ngumiti. Sa tren papuntang airport, patuloy na nakatingin si Maria sa labas ng bintana. Tila sinusunog niya sa kanyang isip ang dumadaang tanawin. Sa harap ng boarding gate, hawak ni Maria ang kamay ni Sofia sa kanyang 2 kamay. Manatili ka dito, sabi ng kanyang ina. Nandito ang lugar mo. Alam ko, anak. Tumango si Sofia. Sinubukan niyang pigilan ang luha, ngunit hindi niya magawa. Nawala ang figura ni Maria sa likod ng boarding gate. Tumayo si Sofia doon, nagpapaalam hanggang sa hindi na siya makita. Sa tabi niya hawak ni Lucia ang kanyang kamay. Ang init ng maliit na kamay ay dumaloy sa kanyang palad. Sa daan pa uwi, nagtanong si Lucia, Lola, babalik ba ulit siya? Oo, babalik siya, sagot ni Sofia. Paano mo nalaman? Kasi nangako siya. Masayang tumango si Lucia. Sumakay sila sa tren. At dumaraan ang pamilyar na tanawin. Ang maayos na tanawin ng lungsod. Ang tahimik na loob ng tren, ang mundo na gumagalaw sa oras. Ito ang kanilang lugar. Ang lugar na pinuntahan nila upang tumakas ay naging lugar na nilalapitan nila upang umuwi. Hawak ni Sofia ang kamay ni Lucia habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin na patuloy na iniisip ng kanyang lola na si Ana sa loob ng 50 taon ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay ngayon. Kung gaano ito kalaking swerte, hindi niya masabi sa mga salita. Ang kanyang puso ay tahimik na napuno.